Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Di ba kinasuhan ngayon ni Manscarpio? Kinasuhan sila nag-file ng complaint, reklamo si Manscarpio laban kila yung mga officials ng Bangko Sentral, yung governor, saka si executive director ng AMLAC, si Attorney Benaventura, tapos yung mga mga members ng Justice Committee, ang talagang pinag-initan si Congresswoman Beatrix Luistro bilang chairperson, si Congresswoman Laila de Lima, saka si Congressman Chel Jokno at si Congressman Percy Sindanya. Kasi sila yung nag-move. Sila nung ng sponsor ng motion na isubpina yung mga AMLAC at saka BSP. So, pero ang tanong ng marami Sentry, bakit daw hindi ka kasama doon? Ano bang paliwanag mo diyan? Well, alam nyo, isang blunder itong ginawa nito nila Manscarpio, no? Kasi alam niyo naman yun, attorney, nung finailan nila ng parang sinasabi nila violation ng AMLAC yun, inaamin na nila na totoo yung mga contents. Kasi pwede kasi nilang sabihin na hindi totoo yan. Kasuhan ko kayo ng perjury o kung ano-ano, libel. Yun yung hindi totoo. Pero ito, yung ganitong taktika, inaamin nila na totoo. So that's an admission. Pangalawa, itong sinasite nila na kailangan daw, yun lang daw covered ng si VP lang daw, as VP lang ni Sara, tapos siya private citizen naman daw siya, hindi daw kailangan. Sila magkadugtong ang bituka nila dun sa salin conjugal property yan, so kailangan gawin yan. Tapos itong kung bakit hindi naman ako kinasuhan, unang-una talagang alam nila na totoo di ba? Ako naman, sinumpi na ako doon para magsabi ng totoo. Di ito na yun. Ngayon, kung ano man yung ifa-file nila yun in the future, I'm sure madidismiss din naman kasi talagang magiging walang basihan. Oo, at saka alam nyo, ang pagkaso, depende naman sa kaso Ang kaso na yon tungkol doon sa paglabas ng AMLAC. Yung nilabas ng AMLAC, dinisclose ng Anti-Money Laundering Council, pati ng siyempre tumulong yung Bangko Sentral doon sa mga information na yon. Nilabas nila yon. Hindi naman nila ma-establish na part ka ng bakit mayroon ba silang prueba na kinausap mo Sentry ang AMLAC, kinausap mo ang BSP. So sagutin ko na yon kasi sa usaping legal, pag kinasuhan ka, i-establish nila na sasabihin nila conspiracy sa buwatan. Sa conspiracy, sasabihin niya, bakit? Pumunta ka ba? May proof ba sila na kausap mo sila Sentry? Iba naman yung sa'yo Iba naman yung kaya dito, ang nakasuhan, ang sinama nila dito si Laila, si Jukno at si Percy Sindanya. Kasi sila yung nag-move. 'Di ba? Sila yung nag-move ng subpina. Isubpina ad testificandum at ducis tecum kaya nga hindi kasama sila Ridon hindi kasama sila Joel Chua, involved din naman andyan, kaya lang ang may direkta talagang sila yun yung kailangan kasi nilang i-establish bakit ito yung kinasuhan mo. Pero alam naman natin na kung mainit at mainit sila ang mga Duterte, lalo si Manscarpio, mainit yan kay Trillanes. Pero ang may planong magkaso sa iyo, Sentry, napanood ko yung interview. Alam mo ba? Si Panelo, best friend mo. Ang sabi ni Panelo, pinag-aaralan na namin na kasuhan ang tawag nga sa iyo, Trililing. Saka si daw, yung AMLAC nga, o kayong dalawa, kasuhan kayo. Pero pero sabi naman ni Panelo, hindi pa namin alam kung anong ikakaso, yun ang nakakatawa doon. Pinag-aaralan pa daw nila, posible daw na estafa kasi nag-misrepresent kayo. Yun ang so far yun ang narinig kong may plano talagang
kasuhan ka at saka yung AMLAC. O anong reaction mo diyan sa ano na yan ni Eh, Panelo? wag niya ganong pag-aralan ng malalim, baka mahilo siya. So, kasi 'di ba, attorney, haharap siya doon, dapat kung meron akong offense, antemano dapat meron siyang masasabi. Ngayon kung sinasabi niya magaling siya na lawyer tapos haharap siya ng media na hindi or talagang walang basehan kung ano man yan. But regardless, kung ano man yung kakaso nila, hindi tayo matitinag dyan. Hindi tayo natinag noon, hindi tayo matitinag ngayon. Yun lang po yun. Ngayon ba Sentry, wala naman sa iyo ng mga standing cases pa, no? Na mga kinakaharap ka against sa kanila? Ay galing sa kanila yung kinasuhan ka? Kakaunti na lang po. Simula 30 na kaso, ngayon mangilan-ngalilan lang. Siguro isang mga daliri na lang sa isang kamay ang naiiwan, parang gano'n. Mayroon pa. Pero yung tungkol sa amnesty mo, di ba? Gusto nilang ipakancel yung amnesty mo para makabalik ka sa kulungan. Nanalo ka dun sa Supreme Court, di ba? Panalo na po yan, natuldukan na po yan. So, ano naman, I believe patapos na rin yung iba. Titignan na lang natin yung desisyon. So, ganun lang naman ho yan eh. Yun yung kanilang paraan to bully you kung hindi kanila kayang masindak, mga ganyan. Pero, I believe, dapat alam nila na tapos na yung panahon nila, di ba? Ito na ngayon, kayo na ngayon yung naghahanap ng paraan para mapagtakpan yung katotohanan. Yun po. Siyempre, Sentry, aabot ito sa Senado, sigurado na tayo. Halos 100% tayo na makakalusot ito sa House, sa April 29 magbubutuhan ng Justice Committee regarding sufficiency sa probable cause. Sigurado na 'yan. Kahit naman sa House, yung 1/3, madali na 'yon. Sinabi nga ni Sec Ronald, sa count niya ngayon 152 na. So sigurado nang papasok sa Senado. Pag sa Senado, syempre ipapatawag ka pa rin doon, Sentry. Na-advise naman ako na kung sakaling tumuloy ito sa Senado, ay magtitistigo din po ako doon. So handa naman tayo magtistigo doon para nga itong ebidensya na pinakita natin at yung mga nauna pang ebidensya, I believe, makakatulong ito sa desisyon ng mga senador. Kasi nung una, iniisip nila, baka manipis yung mga ebidensya, baka hindi ganun kabigat. Pero ngayon, maliwanag. Grabe ho yung reaction ng mga congressman doon sa Committee on Justice. Ramdam nila na mukhang may tulog talaga si Sara. Kaya madali daw magdesisyon ng transmission sa Senate pag ganyan nung lumabas na yung iba't ibang ebidensya. So, yun din ang pakiramdam natin pagdating doon sa Senado.